Ano nga ba ang bago kay Spider-Man sa bago niyang movie? Ito yung klase ng movie na mas maganda kung magiging maganda yung susunod na movie. Let me explain. Susundan natin dito si Peter Parker na nakalimutan na nga ng lahat, mag-isa na lang, at wala na ngang ibang ginagawa sa buhay kundi maging si Spider-Man. Lumayo siya sa mga taong mahalaga sa kanya, sa takot na masaktan nga sila, kaya naman dito nga siya magdudusa araw-araw. Ang araw, may darating nga na kalaban na kayang magpalipat-lipat sa mga katawan na magpapahirap nga kay Spider-Man, lalo na't may nangyayari ding mga pagbabago sa mismong katawan niya. Sa mga susunod na araw, dito na nga siya mag-iimbestiga sa tulong nga ng ilang mga tao kung saan aalamin nga niya kung sino nga ba itong kalaban at ano nga ba yung gusto nito. And also, if-figure out nga niya kung ano nga yung nangyayari sa kanya na posibleng ang magpahina or magpalakas sa kanya. Title ng movie, Spider-Man Brand New Day. Okay, review to, so automatic may spoiler, so skip nyo na lang kung ayaw nyo ng mga spoilers. Okay, spoiler na agad. Si Sadie Sink, yung bagong Wolverine. Joke lang. Tawang-tawa ako dito ng pinagbebeng-beng ni Frank si Hulk. Si Hulk yun eh. Walang magagawa kahit Gatling gun pa yung gamitin niya. Nabahan nga ako dito nung ginawa na naman nila yung nahulog nga si MJ, tapos sasaluhin nga siya ni Spider-Man. Akala ko since nagawa na nga nila yun sa No Way Home, akala ko this time, matetegi na talaga si MJ. So sa isip-isip ko, sobrang grabing twist nun kung sakali. Ngiyak-ngiyak din ako dito nung nalaman nga ni MJ na meron nga silang pass ni Peter, tapos sinabihan nga niya si Peter na yung dating MJ yung may gusto kay Peter at hindi nga siya since hindi nga niya maalala si Peter eh. May organic web shooter na rin pala dito si Peter na nakakatuwa lang kasi nga diba doon sa No Way Home, tuwang-tuwa nga siya kay Tobey kasi nga si Tobey lang yung kayang maglabas ng web galing sa loob ng katawan niya eh. Pero ngayon nga, parehas na sila. I'm excited kung ano nga yung mga explore nila doon sa bagong Peter Parker, sa bago nga niya mga kakayahan, and paano nga nito mapapalakas or mababago yung dating Spider-Man. Bago ko to panoorin, nirewatch ko nga muna yung tatlong huling Spider-Man movies nga ni Tom Holland, and ang laki ng kaibahan niya dito in a good way. Personally, mixed feelings yung naramdaman ko habang nanonood nga dito, and para sa akin, ito yung klase ng movie like Dune 1 na mas magiging maganda lang if magiging maganda yung part 2 din. Kumbaga kasi like Dune 1, ginamit nga nila itong part 1, assuming na trilogy ulit to as an introduction to this new and different world ni Spider-Man, yung mga taong bago nga niya nakakasama, sino na yung Spider-Man na to ngayon, and sino yung mga bagong character na posibleng magpakita nga ulit sa buhay ni Spider-Man. Set up na nga nila yung bagong buhay nga ni Spider-Man, direkta na nga siya nakikipagtulungan sa mga pulis, katropa na nga niya si The Punisher, ano yung state ng relationship nga niya kanila MJ and Ned, yung dahan na nagpapakita nga sa Daredevil Netflix series, and yung iba't iba pang mga kalaban, and syempre si Jean Grey, and kung paano nga mag-e-evolve yung character niya sa Spider-Man movies or sa Marvel moving forward. Basically kasi itong Brand New Day, literal siya na bago in many different ways, like hindi na to yung batang Spider-Man na school and barkada life lang, hindi na to yung colorful, yung color grading, may humor pa din naman, pero mas seryoso na nga most of the time yung Spider-Man dito. Dapat lang din naman, given na sa ganun nga natapos yung No Way Home, na mag-isa na nga lang siya, wala na nakakakilala sa kanya, and lahat ng memories ng ibang tao sa kanya, nawala na nga, so dapat lang din talaga, iba na yung dito, and ayun nga yung nagustuhan ko dito. I love that it really feels like a brand new day, a brand new whole world for Spider-Man na ibang-iba sa nakasanayan niya, and ngayon, ito na yung midlife crisis niya, kumbaga. One of the things na kaibahan din talaga nitong movie na to sa first trilogy nga ni Tom Holland bilang Spider-Man, hindi ko gusto yung visuals and yung color grading ng films niya before, na masyadong sabog yung mga kulay, and ang cheap tignan nga ng mga movies, dagdag mo pa na masyado silang gumagamit ng CGI and VFX na may mga times na ang wonky na tignan ng movie eh. Love dito na mas grounded, mas gritty or darker nga siya, and also, gumagamit pa din naman sila na CGI and VFX obviously, pero mas okay lang siyang tignan, and personally, mas maganda talaga yung color and cinematography dito kumpara nga doon sa mga nauna. Gustuhan ko rin pala sa story na hindi rin agad nagkabalikan sina MJ and Peter kasi nga magiging corny and pilit lang at parang unnecessary na nagkahiwalay pa sila before kung magkakabalikan din sila agad sa isang movie lang eh. Love na siguro in the next films, doon nga sila unti-unting mapapalapit sa isa't isa, and mas okay yun kasi at least mabubuo ulit more organically yung pagmamahalan nila, and hindi lang dahil mababalik lang yung memory ni MJ.
Napangiti nga din ako sa dulo nito nung naalala nga ni Ned yung handshake nga nila ni Peter na I know hindi niya naalala yung Peter Parker na kaibigan niya dati and siguro nakonekta nga lang niya itong Peter na ito sa Spider-Man nga ngayon since sinabi nga ni Zendaya na Peter nga yung pangalan ni Spider-Man. Ngayon, like I said, maganda naman yung movie pero kasi hindi ako fan masyado ng mga part 1 na ginagamit nga lang pang setup kasi nga nasasayangan lang ako sa isang movie na katulad nga nito na ang dami na nga nilang binild up tapos baka mamaya pagdating nga sa mga kasunod na movies, hindi na nga nagwo-work. So anong nangyari? Wala. Parang natapon lang din yung nasimulan nila. Kasi ang mga movies, mapa-franchise man yan or hindi, kaya niya palaging mag-stand alone na oo, kukonekta pa rin naman siya pero at the same time, regardless if masundan man or hindi, okay pa nga rin yung movie. Kung titignan mo, simple lang naman yung premise ng movie na to eh. May mga times na masyado nga maraming nangyayaring unnecessary just to hide the twist nga in the story na mas magmukhang masama nga itong si Jean Grey na for me, medyo nagiging dragging lang siya lalo na sobrang obvious naman kung saan papunta eh. Sobrang obvious na hindi rin naman talaga masama itong si Jean Grey, na itong mga otoridad talaga yung mga tunay na kalaban, na mararamdaman mo siya agad, lalo na't cliché na rin yon sa mga ganitong superhero movies eh. Pero ayun, I'm excited sa character ni Jean Grey kasi nga maganda naman yung bubog niya, marami pang pwedeng ma-explore sa character nga niya, and ang nakakatuwa nga kay Sadie Sink sa dulo na ito, parang in-emulate niya sa Eleven sa Stranger Things eh. Cute din pala ng relationship nila Peter and Frank na wala lang. Sobrang unlikely duo lang din kasi talaga sila. Given na sobrang wholesome nga ni Peter. Tapos si Frank, puro As of now, may something lang talaga sa writing na hindi ko masyadong nagustuhan. Pero let's see if dahil lang ba meron silang sineset up sa mga future movies. So, tignan natin. Only time will tell if mas magiging maganda ba tong part 1 na to. Pero as of now, since wala pa naman yung mga kasunod and I will just review it as this part 1 lang, I would give it, ang torta rating ko ay 7.5 out of 10. Pero pwede pa rin siyang tumaas kung magiging maganda yung nasundan nila mula sa mga nabuo nila dito. So yun lang. Thank you!